Ang pag-meditate sa kanta. Marahil ay hindi mo pa alam na ang kanta ay isang makapangyarihang bagay. Ito ay pwedeng gamitin mo para magpuri sa Diyos o di kaya ay para mapasok ka ng Diablo. Dahil kung anong nilalaman ng kanta na iyong kinakanta ay malaki ang posibilidad na ito nga ang mangyari sa iyo. Proverbs chapter 18 verses 20 to 21. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita, siya ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Magiginabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Parehong sa pagkanta at pagbigkas ng mga salita ay dapat na aware tayong palagi sa mga nilalaman ng ating sinasabi. Ang dila ay maliit na parte ng ating katawan, ngunit ito ay napakamakapangyarihan. Dahil sa dila ay nakakapagsalita ang isang tao base sa kung ano ang nagmumula sa kanyang puso. Sinabi ng Lord Jesus Christ na hindi ang kinakain ng tao na pumapasok sa kanyang sikmura na dumidiretso sa dumi ang nagpaparumi sa tao, kundi ay ang nagmumula sa kanyang puso na sinasabi ng kanyang bunganga at ito ay sa tulong ng dila. Sa mga kanta ngayon ay napakarami na ng mga makapangyarihang kanta na nagmumula sa Diablo at hindi aware ang maraming tao dito. Akala nila ay kanta lang ito na walang nangyayaring bagay sa paligid, pero ang totoo ay mayroon. Mayroong nangyayari sa spiritual na mundo base sa mga sinasabi ng ating mga bunganga. Ang musika ang isang mabisang armas ng Diablo ngayon para madami siyang maturuang mga tao na gamitin ang kanilang dila sa masasamang salita. Katulad ng mga kantang ang tema ay kahalayan at pagmumura. Sa rap music ay marami nito. May kompetisyon pa na tinawag na rap battle na ang tema ay magmurahan sila ng kanyang katunggali at ang halimbawa nito ay ang flip top dito sa Pilipinas. Aliw na aliw ang mga manonood pero hindi nila alam na isa pala ito sa bingwit ng Diablo para sila ay unti-unting makurap. Hindi nila alam na ang bawat binibigkas nilang salita ay kanilang itinatanim sa bawat taong nakakarinig nito. At ito ay sinasang-ayunan naman ng espiritu ng Diablo. Job chapter 4 verse 8. Ang alam ko'y ang mga naghahasik ng kasamaan ay sila ring nag-aani ng kaguluhan. Kapag kumakanta kasi ang isang tao o pinapakinggan niya ang isang kanta ay nararamdaman niya ito sa kanyang puso. Minemeditate niya ito at ninanamnam ng kanyang kaluluwa at espiritu ang bawat liriko na nagmumula sa kantang kanyang pinapakinggan. Ngunit masama pala ito kapag ang kanta na minemeditate ng isang tao ay kanta na hindi galing sa Diyos. Katulad ng mga paborito ng mga kabataan na broken-hearted songs. Kapag broken-hearted songs kasi ang pinapakinggan at ninanamnam ng puso at isipan ng isang tao ay ito nga ang mangyayari sa kanya. Kapag mga kanta naman na puno ng kahalayan at kamanyakan ay ito naman ang nangyayari sa kanya. Kapag kanta naman ng tema ay labanan at kaguluhan, ay ito naman ang nangyayari sa kanya. Kaya nagkakaroon ng malaksyon na may bugbugan at patayan ang pangyayari sa kanyang buhay. Kapag mga kanta naman na manloloko at salawahan sa partner, ay iyon naman ang nangyayari sa kanyang buhay. Kaya tuloy sila nagkakaroon ng problema sa kanyang partner sa kanilang relasyon. Ang nasa likod kasi ng mga pangyayaring ito para mag-manifest ang masamang bagay sa buhay ng isang tao ayon sa kanyang sinasabi sa kanyang sarili ay ang Diablo. Nagkalat ang tauhan ng Diablo sa paligid at ang misyon lang ng mga ito ay para magnakaw, pumatay at manira. Ang isang halimbawa ng kanta na totoong nangyari sa buhay ng taong umawit nito ay ang may pamagat na Murder on My Mind. Kinanta ito ng isang rapper at hindi nga nagtagal ay pinatay niya ang kanyang mga kaibigan. Nagmanifest ang murder sa kanyang utak na paulit-ulit niyang binigkas. Kaya mas makakabuting piliin natin ang mga kanta na ating pinapakinggan. Dahil ang kanta ay paulit-ulit lang yan na umaawit sa ating isipan. Kahit hindi man ito nakaplay, ngunit kapag kabisado mo na ito, ay ito ang nagpa-play sa loob ng iyong utak. Kaya mas mabuti pa na mga kanta na papuri sa Diyos na lang ang dinggin mo. Siyempre, kung ano ang iyong hinahanap ay iyon ang mahahanapan mo sa huli. Matthew chapter 7 verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Siguro ay hindi pa natin maintindihan na ang ating mga dila ay sadyang makapangyarihan dahil may kakayahan itong mapag-manifest ang mga nasa espiritu sa pamamagitan lamang ng pagbigkas sa mga ito. Katulad ng salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos ay nagawa ang mga bagay sa langit at sa lupa na ating nakikita ngayon. Ang halimbawa ay ang mga bundok, dagat, mga bituin, buwan at araw. Maging ng liwanag na nagiging tanglaw natin ngayon para tayo ay makakita sa dilim. Genesis chapter 1 verse 3. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Hindi man tayo katulad ng Diyos na kapag sinabi natin ang isang bagay ay agad din itong mangyayari sa ating harapan. Ngunit tandaan natin na
na tayo ay nilikha sa image and likeness of God. Kaya kapag may sinasabi tayo gamit ng ating bunganga, ay posible ding mangyari ito nang hindi natin namamalayan. Ang tao, lalo na kung Kristiyano, ay mayroong awtoridad sa lahat ng bagay dahil nga siya ay naging katawan na ni Kristo Jesus. Kaya nga sinabi ng Lord Jesus na huwag tayong matakot dahil natapos na niyang mapagtagumpayan ang mundo. Ang gawin na lang natin ay sundan ang yapak ng Lord Jesus Christ na naging masunurin sa Diyos Ama. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit mas malayong mataas tayo sa mga hayop? Ito ay dahil maliban sa nalikha tayo sa image and likeness of God at maliban sa mas matalino tayo kaysa sa mga hayop ay may kakayahan tayong magsalita ng malinaw. At hindi lang ito basta kakayahang magsalita ng mga salita, kundi ito ay mga salita na may kapangyarihan na mapagmanifest ang mga bagay na nagmumula sa spiritual at mental patungo sa pisikal at material na mundo. John chapter 14 verses 13 to 14. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang lulhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Ipinaliwanag sa atin ng Lord na kahit anumang hingin natin ayon sa will of God sa pamamagitan ng pangalan ng Lord Jesus Christ, ito ay mangyayari. Dahil ang Santo Espiritu ang manifestor ng mga bagay na ating hinihiling, lalo na kung dinedeklara natin ito ng may 100% na faith na ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pangalan ng Lord Jesus Christ. Ang Santo Espiritu ang nasa likod ng kapangyarihan ng dila ng isang Kristiyano para siya ay magkaroon ng kakayahan para mang-bless ng mga tao at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Ito ay kasama sa regalo na ating tinanggap sa pamamagitan ni Lord Jesus Christ. Sa kabilang banda naman ay ang espiritu ng diablo at ng kapangyarihan sa mundong ito ang nagpapamanifest sa mga masasamang salita na nagmumula naman sa mga taong nababalot pa rin ng buhay sa kadiliman. Sa mga taong nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kaharian ng diablo. Katulad ng mga witch o mga mangkukulam, salita rin ang binibigkas nila para isumpa ang mga taong kinaiinisan o kinaiinggitan nila. At ang mga sumpang ito, kapag wala sa ilalim ng kaharian ng Diyos, ang mga taong naisusumpa ay nangyayari nga ito sa kanilang mga buhay. Dahil ito sa kapangyarihan ng kadiliman, pwedeng sila ay namamatay o di naman kaya ay napapahirapan. Dahil sa binibitiwang salita ng mga nangsusumpa sa kanila. Makapangyarihan ang pagbigkas ng sumpa kung ang taong sinusumpa ay wala sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Ngunit kung ang taong sinusumpa ay iniingatan sa kamay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay ang nalalagay sa alanganin ay ang taong nangsusumpa dahil babalik sa kanya ang kanyang sumpa. Dahil kung anong binasbasan ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain ng sinuman. Genesis chapter 12 verse 3. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kung sino ang binasbasan ng Diyos ay hindi pwedeng sumpain ng ninuman. Dahil ang taong nang susumpa pala ang malalagay sa panganib. Dahil ang kanyang makakalaban ay ang Diyos mismo, at walang makakatalo sa Diyos. Katulad ng nangyari kina Balak at Balaam na naisa na nilang sumpain ang mga Israelitang pinamumunuan noon ni Moises dahil nga sila ay nagiging problema nila doon dahil binasbasan ng Diyos sina Moises para puntahan nila ang Kanaan. Sa kanilang daan ay mayroon silang napaparwisyong mga kaharian at isa doon si Balak, kaya tinawag niya si Balaam na propeta para sana sumpain ang mga Israelita. Ngunit hindi nila magawa dahil hindi pinahintulutan ng Diyos na masumpa sina Moises. Bagkus ay sila pang muntikan ng mamatay dahil sa kanilang masamang balak. Ang aral nating makukuha ay pangalagaan natin ang ating mga dila. Pangalagaan natin ng ating mga binibigkas ay pawang mga magagandang bagay na makakapag-bless sa ating kapwa. Maging ng mga taong hindi man natin gusto dahil sabihin na nating nasa kasamaan pa lang sila ay huwag nating sumpain. Dahil ang masamang mga salita ay hindi pinahintulutan ng Diyos. Proverbs chapter 21 verse 23. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Pinagbilinan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na gawin natin ang kanyang will, ang kanyang nais. Bilang Kristiyano, tayo ay hindi na tagamundo. Tagalangit na tayo na narito pa lang sa mundong ito. Kaya ang ating pag-iisip ay dapat ding tagalangit. Katulad ng pag-iisip ng ating Lord Jesus Christ. Kaya ang dapat lang na nagmumula sa ating mga bunganga ay hindi mga masasamang salita na nakakasira ng buhay, kundi ay mga salita na dapat ay nakakapagbigay ng buhay tulad ng ating Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi mo pa kilala ang Lord Jesus Christ, ay kilalanin mo na siya
dahil siya ang salita ng Diyos na nakakapagbigay buhay. At kapag siya ang palagi mong minemeditate, ay tiyak na wala ng sarap ang mga kanta na pawang kalokohan lang ang tema. Tiyak yan kapag ang Lord Jesus Christ ang iyong pinagtuunan ng pansin. Kapag siya ay nasa iyo, ikaw ay nasa Diyos at hindi ka masusumpa ng kahit sino. John chapter 1 verses 1 to 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman.